so much. Salamat, Ginoo. Di yun mahurot mo pasalamat sa imuha, Ginoo. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen. So, wala yun pa. Let us continue with the word. So for the past few months, I am sharing about the Great Commission. And in Matthew 28:18 to 20, the Bible says, Jesus came and told his disciples, I have given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Teach, mao ni ang na-neglect sa kadaghanan, teach these new disciples to obey all the commands that I have given you. And be sure of this, you have the right to claim the promises na I am with you always, even to the end of age, kung nakumpleto nimo kining Great Commission. Usually, ako nagikan ko sa isa ka kanang church na grabe mo win souls. Pero na-neglect na ko kining second half sa Great Commission, which is yang gingon diha, teach these new disciples. Walay problema sa pag-evangelize. Walay problema sa pag-win souls. Walay problema sa pagpangalag. Pero ayaw i-neglect ang second half sa Great Commission, yang gingon diha nga tudloi sila nga mo-obey sa tanan na kong gitudlo. Ang gitudlo ni Jesus Christ. Wala po niya gingon dito nga i-neglect nimo ang 600 nga command nako kay Moses. Wala niya gingon. Pero ang gingon ni Jesus Christ, tudloi sila nga nga mo-obey sa mga gitudlo nako kaninyo. Then you will claim that promise nga I am with you always until the very end of age. Tunguna, grabe kay kumukuan mo win souls, mo adto mig People's Park, maski asa mi mo adto mi og kanang patay, mo adto mi og wala lang ako natistingan kanang mosakay sa bus o jeep nga mowali diha, no? Kana wala na ako natistingan. Wala may problema na siya, pero na-neglect di ay nako ang second half sa Great Commission. Nga ang Ginoo is into quality disciple, dili siya sa quantity. Gusto niya quality nga disciple, dili daghan. Kay daghan ba yatong iyang gipakaon, nagsunod-sunod saya, 5,000 ba yato kapin? No? Pero ang disciple ang iyang gipukusan, no? Kailangan tag quality nga disciple mo na siya nga kailangan itudlo nimo tanan na kung gitudlo. So dili na ta masaag kung i-obey ra nato kining Great Commission nga ato ang tukion karon unsa man jud di ay ang imong gitudlo Ginoong Hesus. Mao na siya ang series nato karon, no, which is unang gitudlo ni Jesus Christ, di ba? Katong time nga nag-fasting siya, ang una bayaan niyang gitudlo, gitest siya sa yawa. Kung ikaw ang anak sa Ginoo, himo ang pan ning bato. Yan ang yawa. Unsang unang gitudlo ni Kristo, man shall not live on bread alone. Yes, kailangan nato ang pan, pero kailangan din nato ang pulong sa Ginoo. So, studyuhan nimo ang pulong sa Ginoo. Then gingon na po ng yawa, worship. I-worship ko nimo, akong ihatag ni tanang kalibutan. Worship lang ka sa atong buhi nga Ginoo. Niya na si Kristo, which is sunod nga gitudlo niya, worship. Mao ni atong mga tutukan tanang gitudlo ni Jesus Christ. Mao jud niya ang atong i-series karon para dili ta mag-wave diri sa Great Commission. Kay kamo mga disciple naman mo. Follower naman mo sa Ginoo. Amen? Si tudlo nato unsa gitudlo ni Kristo. So, kingon niya diri, ang for the past few months, I think 2 months na nag-share ta about unsa man ang gitudlo ni Jesus Christ sa mga disciple sa Sermon of the Mount, which is mao to ang mga right attitude or be attitude sa mga disciple. So dapat kung ikaw disciple, makita dapat ni sa imuha nga attitude. Mao gani ingon ni Jesus Christ, no? Kay ang gi-address ani niya mga disciple man. Then iyang gingon diri sa Matthew 5 verse 3, ang first half ani is mga right attitude, ang second half aning sa Matthew 5 is the wrong attitude.
So ato ang istoryahan karon ang wrong attitude, pero ako alang i-recap ang mga right attitude kay basig na kay na miss diha, at least na kay ma-remind sa imo about the right attitude sa mga disciple. Then iyang gingon diha, Matthew 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mainhirit nimo ang kingdom sa Ginoo kung poor ang imong spirit. Kung sa may pasabot ana, na kay desire nga mangayo always kay Lord, musik og tabang sa Ginoo, mainhirit nimo ang iyang kingdom. Mao gani ang Ginoo, moingon siya, God resists the proud, He gives grace to the humble. Ang grasya sa Ginoo dili na makuha sa tanan. Makuha ra na sa mga humble. Makuha nimo ang tabang sa Ginoo kung humble ka, muyangungo sa iya. That's why ingon ang Biblia, poor ka dapat og espiritu. Sa man ang poor, always mangayo. Di ba? Makita niyo ito mga igsoon diya nga mamalimos. Mangayo ka diya sa isa ka sakyanan. Paghatag sa imuha, mangayo na pud ka diri sa pikas. Nga naman, physically they're poor. But ang gingon sa Ginoo diri, spiritually, you are poor diha sa Ginoo. Always ka mangayo. Matubag imong pagampo, pangayo na pod, pangayo, sige pangayo sa Ginoo kay ma-inherit nimo ang kingdom niya. Pasabot nga dili nimo kaya, you always seek and depend to God. Mao nay ganahan sa Ginoo. Amen. Next, blessed are the meek. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Pasabot aning gamorn. Actually kining mourn, kutay masubo ta, mawat ang trabaho, mawat anog ka ng mamatyan ta, dili ni mao ang pasabot nga mourn. Ang mourn nga ginapasabot sa Ginoo diri is mag-mourn ka kung dili align sa will sa Ginoo ang imong ginahimo. That's why katong mga tao naga-mourn sila pagkawala ni Kristo. Why mourn? Mourn to yourself niya na si Jesus Christ. Ngano man, I am doing the will of the Father. That's why kung tama ang imo ang ginahimo, ayaw ka kasubo. Masubo ka dapat sa mga tao nga gahimo dili maayo. Kay ngano man strengthen ka sa Ginoo para bag-uhon na sila. You will be comforted. So may pasabot sa comfort. Fort is a strength of a nation. Fort Santiago, Fort del Pilar. Ang fort is a strength that comes from God. Comforted. I-strengthen ka sa Ginoo kung nakaana nga batasan. Mao na si Paul, grabe siya mag-mourn sa mga sala sa mga people. Why? Kay dili yun niya kaya na magpadayon pakasala ang mga tao. That's why gina-strengthen siya ni Lord, gina-anoint siya ni Lord. Amen? Nabataan na? So, lili ito makasubo, mawat ang kagkwarta, mawat ang kagtrabaho, mawat ang kaguyab. Di mao atong gina-mourn. Mag-mourn ta for our sins if we are not doing the will of God and for the sins of others. Katulo, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Nakita ninyo, si Jesus Christ, wala yun niya giklaim iyang right as a son. Pagkaan niya diri, nagpakatao siya, pwede ragon magpadala siya pila ka anghel para lang yun kilatan katong mga nag-api-api sa iya, mga Romano. Pero wala niya na gialaw, nga naman, karon every knee will bow down. Nga naman, naging humble siya. Kabalo ba mo? Ang mga tao, no, ang uban mga people, no, they are busy studying the doctrine. Pero ang giingon sa Ginoo, learn from me, for I am humble and gentle. Kanilang ang giingon ni Jesus Christ nga magtuon ka sa kuha sa akong humility. Amen? Kailangan subayon nato ang humility ni Jesus Christ para ma-inherit nimo ang earth. Amen? Ikalima, kung gusto ninyo ang detalyado ani nga mga topics na video, no, ato ang mga media team, I think na sa YouTube, di-post na nila. You can search that one para na mga detalye diya in every right attitude sa mga disciple. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So may pasabot ani, bulahan daw tong mga naninguha nga mutuman sa pagbuot sa Ginoo sa ilang kinabuhi, kay tabangan sila sa Ginoo. Mao na ang kabag-uhan, dili nimo na pwede ipa sa Dios.
Amen? Ang Ginoo na'y bahala, dili. Maninguha ka, nga mutuman ka sa iya, para tabangan ka niya. Ili pwede nga mingon, walaon lang lagi sa Ginoo, ning ako ang pagkakawatan, akong pagka-adik, akong pagka-init ng gulo, dili. Maninguha ka, nga mutuman sa iya, kay tabangan ka niya. You will be filled. Iyang gingon diya, punuon ka sa Ginoo og tabang. Amen? Then, of course, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Duha ka aspeto ang mercy, pagpasaylo sa ngainanglan, pagsaylo, o tabang sa mga ngainanglan o tabang. Morning mercy. Kung kabalo ka magpasaylo, pasayloon pud ka pag-abot sa panahon sa Ginoo. Kung matabangonon ka, kung nangainanglan kag tabang sa Ginoo, tabangan pud ka niya. So, ayaw, katong gingon ni Pastor Dirk kaganiya, walay problema sa kuha magsikog tabang. No? Mao may kasing-kasing sa Ginoo. Kung asa man na nila dadon, ihantak man na nila, wa na ko'y labot. Basta ako, generous ko, muhatag kong pila lang. Amen? Nga naman, because that's the nature of God nga matabangunon. Amen? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Number 6, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ang pangutana na ako sa imuha, nakita na ba nimo ang kamot sa Ginoo nga nitabang sa imuha? Kung naa kay problema, nakita na ba, you will see God? Nakita na ba ang Ginoo? Nakita na ba nimo ang kamot sa Ginoo ni tabang? Kung naay sakit, naay problema sa finances, naay problema sa imong family, na kay ginago through nga problem sa imong sarili, nakita na ba nimo ang Ginoo ni tabang? Kung wala pa, i-check nimo imong heart, basig dili pure, basig hugaw kay kag isip, basig hugaw kay kag kasing-kasing, mo na nga wala nimo makit-i ang Ginoo. Amen. Kay basig unyag ritual na lang imong ginahimo sa simbahan, dili na out of love sa Ginoo, wala gyud kay revelation. Magtingala ka, program na lang tanan imong mahimo. Ngano man, dili pure imong heart. Amen. And of course, number 7, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Masulti na ba nimo sa imong kasing-kasing anak ka sa Ginoo? Kaya ang mga anak sa Ginoo, dili troublemaker. Peacemaker ang giingon diha. Dili nimo gusto kagubot. So every time mag-away mo sa imong bana o asawa, anak man ka sa Ginoo, ingna. Oh, kay dili man ang anak sa Ginoo, dili troublemaker. Peacemaker. Amen. Kailangan nimo duha ka kamot para mo tingog. Mao na kung ikaw ba na mutubag ka sa imong asawa, mag-trouble jud mo. Mao na it will take two para mo create og conflict. Tama mo diha? Away jud mo magigsuon kung ikaw gustuhon pud nimo. Amen? Number 8. Blessed are those who persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. No? Mubarog ka unsay tama. Kay ma-inherit nimo ang kingdom sa Ginoo. Amen? Di ka mo compromise. O, tag mga amigo. Tayo mga bisita diri, mga politicians. Tindog yun na sila unsay tama. Which is, di man na ma-recognize din ni sa yuta, ang uban, pero ang Ginoo, nagpaabot imong ganti sa imo. Amen? Verse 9. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So wala yuta excuse. Kita tanan, makatilaw yuta og pag-insulto. Kita nga mga follower or mga disciples sa Ginoo makatilaw yuta ani, pero na-allow ni siya. Ano man ay ganti magpaabot pud sa imuha. Tindog lang, ayaw ikaulaw ang Ginoo. Tindogon sa tama, tindogon sa imuhang pag-follow sa Ginoo kay ang uban putlan og ulo kung utuman ka sa kang Hesukristo. Dire gani, mo post lang sa Facebook, dili pa maka-post og bersikulo. Ano man, maulaw ka basig unsa daw ang isulti. So unsay ganti nimo ana sa langit. Amen. So karon, na-check na tong heart. No?
naaba ko atong siyam ka right attitude. Kay before ta madulong sa wrong attitude, atong i-reflect sa ato ang mga right attitude. No? Amen ba? Peacemaker ba ta? Poor ba tong spirit? Humble ba ta? Karon, padayon ta sa Matthew 5 verse 21 na share na ko ning first 5 nga mga wrong attitude sa mga disciple for the past 2 weeks. Pero ipadayon na ako ni dire ang another 2 nga wrong attitude. Ako lang i-run through pero i-share po na ako kay wala man po ni na share dire. Share na ako dire ang wrong attitude. Ikaduha, ang first nga wrong attitude is Matthew 5:21 to 22. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Yan na siya diha. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, mayroon ka ba nga, wakay buot, wakay nada, no? Is answerable to court. And anyone who says, Paul, buang-buang, you will be in danger for the fire of hell. Kuya, wala ba aning standard ni Jesus Christ, no? Kay, tunguna, ginasilutan ang mupatay. Karon, ang spirit behind pagpatay, which is anger, muna kinadil ni Lord. That's why, kita mismo, no, ato aning bantayan, nga magsugod jud di ay tanan sa ato, particular kayo ang Ginoo sa atong inner life. Ang sa Old Testament nga command ayaw patay. Pero si Jesus Christ, wala niya nag-i-abolish ang law nga pagpatay. Kundi ang spirit behind, sinugdanan anang pagpatay, is ang anger. Gidil na ni Lord. Ngayaw kagkasuko. Mao ba na akong problema? Kunya, pastor, suko man po ng Ginoo, pastor. O sige, naay tama nga anger. Naay mali nga anger. Pasahon ako. Mark 3 verse 5. He looked around them in anger, sa Jesucristo niya, and deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, stretch out your hands. He stretched it out, and his hand was completely healed. Pwede rin ka masuko, kaning mga nasubraan ka religyoso, nga kinanglan nagtabang sa uban, dili pa mo tabang. Mas unahon pa ning ilang mga ritual, mga practices, kaysa, no, literal nga, kinanglan na nagtabang, di ba ka mo tabang, mga hipokrito mo, kuha si Jesucristo. Okay ra din na masuko ka na. Tanaway mong bana o asawa, kung magsigi nag-inampo, niya di ka ba lumutabang, o kanang imo ang anak, nga tig-isa ka oras na mo mag-ampo sa kwarto, niya pahugason ni mo plato, di mo tabang, pwede na ni mo kasaban. Amen? Totoo yun. No? Okay. Huwag mo dyan. Practical ra dyan kayo si Jesucristo. Amen? Naba mo diya? Kaya nang sobrang kag-ampo diya, niya pahugaso, palong-agon, unya naman, kayo mag-devotional pa ko. Oh. Malit na gani mo, igsoon, tabangi ko ba? Kailangan na nato ni mo, kwan, lagi makigingon ba ang pastor, no dibo, no food. Sa kaana. Oh, mo na. Pwede ra nakasukan kanang mga tawahan ng mga bata kung ingon ani ang ilang ginahimo. Amen? Then, ang ingon diya, unsa bay kasukan ni Jesucristo? John 2:13 to 16. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem in the temple courts. He found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Grabe, mag-wild po di ay si Jesucristo, no? Dyan niya, no? To those who sold doves, he said, get this out here. Stop turning my father's house into a market. Pwede dahil ka musuko sa mga pastor nga gihimong negosyo ang simbahan. Amen? Kanang
Mao nang akong gina-remind mo, mag-life group mo gani mo, ayaw inyo i-appeal-appeal ng inyohang mga negosyo diha sa inyong life group. Kung mag-life group ka, life group. Amen. Kung mag-dynamic group ka, dynamic group. Ayun na isingit na diha nga. Maubaya niyang makagwapo sa tong lawas. Tapuko na to ni. Mao ni makapaslim sa imuha. Pag human na sa atong life group, excited na noon sila sa imong produkto nga makaslim, dili na ang Ginoo. Mana musuko, pwede na nimo kasukan, kabuwa, pila-pil na nimo negosyo. Nya na good siguro lain na po ng pangapi. Mao na nga open-minded ka ba? Muana na po ng uban. Oh. Kapita? Di na jud na mo apil sa imo ang ano man kabalo sila ginegosyo na nimo ang pulong sa Ginoo. Amen. Kay pray nga wala na diri. Mabriana kay pila na ba ako kaagi gingon ana na ako'y nakauban simbahan. Pastor, nakita na jud nako diri ang bisyon nga gipakita sa Ginoo. Kining mga tawhana. Paistorya ko di astubangan pastor ana siya. Ngano man i-share daw niya yung networking pandamay. Murag dili jud na mao ang bisyon nga gipakita sa imo. Katong wala na namogyalaw ni hawa na po siya simbahan. Ambot asa na po gipakita sa iya. Di na pwede. Amen? So, nasabtan na nato. And, tama to nga, anger. Unya, unsa may dili tama nga, anger. Si Jesus Christ, pagsagpa sa iyaha, wala siya ni malos. Kung masagpaan kasi mong bana o asawa, o kinsa man na diha, ayaw nag-retaliate kay dili yun na tama. Nga anger. Amen? Kung mo nag-spit sila kay Jesus Christ, gimak nila kay Jesus Christ, wala lang siya ni-retaliate. Kana ang tama. Amen? Dili ka. Pero, ang mali, kung ni-oppose ka dito sa gipakita ni Jesus Christ. Mao niingon si Jesus Christ, follow me. Kung maglisod ka o analyze sa Bible, tanawa na lang si Jesus Christ. Kung maglisod ka sabot sa English, tanawa ang dictionary. Amen ba? Pero kung maglisod ka sabot sa Bible, tanawa ang gihimo ni Jesus Christ. Para dali rata. Mao ta niingon ang Ginoo, follow me. Nahimo siyang forerunner, gipakita na niya how honor parents, how forgive, how he obey the Father, tanan, how he give, how he fast, everything, how he worship, how he pray. Gipakita na ni Jesus Christ, dili na lisod sabton. Amen? Ikadua, kung sa itong una, wrong attitude, anger. Nay mong tapad, ayaw pataka kasuko. Matthew 5:27 to 29, you have heard that it was said to those old, you shall not commit adultery. But I say to you, that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For this is more profitable for you that one of your members perish than your whole body to be cast into hell. Kabalo ba mo sa Sermon of the Mount? Duha ra jud ang mabound sa hell nga batasan. Anger and kanang uwagan sa imong pagtan-aw sa uban. Humingkingon to be cast into hell. So makita ninyo kung unsa jud ka quality si Jesus Christ. Anger, magsugod sa sulod before ka ma-murder. Pantayan na nimo daan. Before ka makakommit physically sa adultery, sa una-una pa lang nimo, bantayan na nimo. That's why, suko kayo ang Ginoo sa mga Parisiyo. Maayo kay ramo tan-awon, limpyo kayo ang gawas sa inyo ang cup. Pero sa inside, no, mga halas mo ang Ginoo. So, dili siya gusto og kanang maayo lang sa gawas, apil po dapat ka sa sulod. Amen? So, seryoso sa dapat ani, kaya nga naman, we are in danger to hell because of lust and anger. Klarohon ako,
unsa may pasabot nimo anang tanggalon ang mata, pastor? Kung mawadan kag mata, buta naman ka, tama? Pasabot nga dili man literal nga tanggalon imong matalok ito nimo kay na ako'y disciple nangadto mi dito sa Samal. Naglingkod-lingkod mi dito sa kwan sa kilid sa dagat. No, dito sa Kimbali. Na may nagtupis dito. Di natistingan kini among gitudlo ron. Pastor, pwede ba namo lukiton among mata niya ipaduol na lang dito sa iya, ha? Mali ang pagsabot. Pasabot nga dili man na nimo makuan, malikayan nga najoy siksi mo agi diya sa imong tubangan. Ang point niya diri, you need to act like a blind man. Nga dili na ka maghuna-huna ba og kanang dautan. Makita man ka creation man na sa Ginoo. Basig inyo hanapon nang idepensa. Ingon nimo pastor, creation sa Ginoo mo tanaw jud ko mo ana na pon. Kini laging mga disciple say nga kargado na og kanang mga bersikulo kay bantayanan jud kaayo. So sa ipasabot jud nato ni nga you need to act as a blind to this type of kanang mga makita nato. Amen ba? Kita nimo wala na. Ayun na og mo ana pa jud. Idi ma-retain na sa imong mind. Ang mind bayan nato is a collection of information. So mo na nga lisod kay na limpyuhan. Mao ba itong ingon ko aning mga bata nag-outing one me last week. Anak ko, dadaing yung mga anak. Kaya nga naman, once nga maka-experience na sila og nature, creation ni Lord, mabura ang mga porno sa ilang mga utok. Una yung mga anak na magsigi og dula, porno diha, engage nila sa nature. Pangutanon na ko among anak, unsa may mo na kuan na rin. Wala ko siya kagunit og gadget. Unsay lang na nauna-una nila ang cave, nauna-una nila ang mga birds, nauna-una nila ang mga baki, katong mga baki nakitaan may anak. So, tinuod jud no ina atoy na dunggan nako nga preacher nga in order nga mapapa ng mga memories nga dili maayo sa bata, engage them sa nature. Amen. Kaya ang mga memories bayan nato nga good mo na ma-retain. Masapawan ang mga bad. So, mga lalaki, lukita atong mga mata. Apil pod ba ang babae pod? Kinabayan ni kon pastor. Nadin doon sa kuha. Unsaon na lang kana mo tan-aw kog mga six packs pastor. Okay ra na makatan-aw og six packs. Ayaw lang og uwag og tan-aw sa iya. Amen ba? Napa mo diha? Kay kung hugaw na kay kag-isip, ay ha na magsugod ang physical na act. Mag-start na ang masturbation, mag-start na ang paghilabot sa mga uban. Nga naman, dinhi pa lang sa utok, nagsugod na. Mao na particular siya. Ikatulo, lying. Kini. Grabe jud ni. Let your yes be yes and no be no. Matthew 5:33 verse 37. You have also heard that our ancestors were told, you must not break your vows. You must carry out the vows you make to the Lord. But I say, do not make any vows, niya Jesus Christ. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. And do not say by the earth, because the earth is His footstool. And do not say by Jerusalem. Ano siya diya? For Jerusalem is the city of great king. Do not even say by my head, for you can turn one hair white or black. Sa yung gingon ni Jesus Christ, just say simple yes, I will, no, I won't, behind or anything beyond this is from the evil one. So, demonic di ay nang moingon ka nga, asa ka, padulong na ko, pero naapaday ka sa inyong balay. Daghan kay na-observe na ako na at least karon na-notice na ako ning mga disciple mag-interest na ako ni Lord. Hinahinay na sila gabaggo. Oh. Kana usay kanang say nagahukad ko didto, nay manawag sa ilaha. Ingnon na naana dito sa kwan. Ingnon naapa ko diri sa bahada, pero na dito sa ikulan, tapat pa jud ko.
Lagi ko pandamay ning mga batao. Pero pag tudlo na to ani, wala naman ko kadungog nga namakak ng mga tawana. Salamat Lord, no, kay gi-apply. Thank you Jesus, no, kay gi-remind me nimo sa wrong nga mga attitude. Kay usay di man gud ta ma-remind ani kung dili po nato itudlo. Mao gani ni ana si Jesus Christ itudlo sa ilaha nga muobey sila sa mga gitudlo nako. Matthew 28, 18, 19 to 20. Kay usay, daghan na kay gitudlo ang mga simbahan. Nay musaka dito sa kalangitan, may musaka dito nya, simple lang nga pamakak, wa na tudlo. Di. Yon saon nato ni ron. So balikan nato ni gitudlo ni Hesukristo. Kay daghan pa ni. Amen. Sobra ni 80. Nya ika pila pa lang ta. Sige. Then, yang gingon diha, Revelation 21:8, but cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Grabe, no? May impyerno di ay ka sa imong pagkabakakon. Pastor, napay ningon pag training, pastor ka ng white lie, pastor. Gamay og dakong bato, pares ra na, mulubog. Gamay, white lie ba na, red lie ba na, unsa ba na siya? Black lie ba na? Bakak gyapon na. Yes and yes, no and no ra jud ang Ginoo. Ayaw promise diha. Amen. So i-practice nato ni. No? Samot naning bag-o lang na human barangay election. Buto ko ninyo. Simintuhon ako ni apil yung kusina. Asa ka ana? Nya pagdaog karon. Paninglan si kapitan. Yes or yes lang. Di ko mo saad, anak. Naala ni mo. Di ko mo saad. Pero akong himuon, kaning kamutan ako, nga matuman, kining gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi, nga mo serbisyo sa inyo. Amen. Ano promise dia kung hindi mo matuman. Then, John 16:13, however, when He, capital letter He, the Spirit of truth has come, He will guide you in all truth. So, dili jud ka ma-promote ni Lord into another level o higher level of ministry kung naay bakak sa imuhang kaugalingon. Ngano man, Spirit of truth man ang naa sa imuha. Dili pwede nga magsagol ang truth o bakak sa imuha. Kailangan mawala jud ng bakak sa imuhang kinabuhi para totally magamit ka sa Ginoo. Amen? Kaya ako ni agi po ko anak. Grabing kwan. Grabing bakak. Ingon ko sa customer na ko nga, kwan, reject ni. Reject daw iyang baka. Kung tambok, puno og pats, mo anak rapog kupod. Grabe na ko pagkakon tong una. Luoy kayong mga farmer na ginulsul na jud ko anak. Kung payat pod, reject pod, kay puro bukog ni iyong baka. Asa man yun padulong ang mga farmer? Perti jud na akong repent, ani na kwan, na mga magipanghimo na ako itong una. Which is, ginahinay po tag-promote ni Lord na yun, nawala itong mga bakak. Amen? Kaniyang delikado. Kung magsigi kag pamakak, imbis nga ang Ginoo ang mo-protect sa imuha from the enemy, ang Ginoo na noon mag-cause sa imuha, nga puy-an na nimo ang bakak. Basahon na to. 2 Thessalonians 10, dangerous kayo nga verse. Tungod lang sa bakak. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 12. He, capital letter, He, ang Ginoo. He will use every kind of evil, deception, to fool those in their way to destruction because they refuse to love and accept the truth that would save them. Next verse. Yang yun diya. So God, ang Ginoo na mo cause. So God will cause them to be greatly deceived. And they will believe these lies. So, feeling nimo, nabunagin na ka. Pero sige rin akong pamakak, i-allow na lang na ni Lord, nga feeling nimo na born again na ka. Di jud ka gusto magbago. Ang Ginoo na mo cause anak. Nga tuuhan na mo imong bakak. Amen? Then yang gingon diya, and they will believe these lies. Then they will be
condemned for enjoying evil rather than believing the truth. I pray no nga dili na maalaw sa ato. Kaya I believe no mangayo ta sa tabang sa Holy Spirit nga di na ta mamakak. Amen. Dili man jud nato kaya mahimong truthful kung walang Holy Spirit sa ato. Mangayo jud kag tabang Holy Spirit tabangi ko. Nidako kong bakakon. Karon Lord, you are truth. You are a spirit of truth. Then ang truth nimo Lord, I will love the truth. Amen? Kabalo ba mo? Ang first sin nga na-mention sa Bible is lying. Abi nato kano? Abi nato disobedience or doubt. Dili. Ang first sin nga na-mention sa Bible is lying. When Satan lied to Eve. Katong time niya na siya nga, dili man mo mamatay kung kauno ninyo ni bakak. Tama? Then, ang sin sa first early church is lying. Katong time nga nag-lie si Ananias in Sapphira. Kabalo ba mo ang last nga sin nga gimension sa Bible sa Revelation 22, verse, I think, 12 ba to? 15? Basahan na to. Outside the city are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshippers, and all who love to live a lie. Ang bakak, ang last nga gimension nga sin sa book of Revelation or sa Bible. Kaya ang Revelation 22 is the last chapter sa book, sa Bible, sa New Testament. And ang bakak, imagine mo, ang first sin bakak. Ang first nga sin sa early church, bakak. Ang last nga sin nga gimension sa Bible, bakak. Muna nga, serious kayo ang Ginoo. Nga di ta mamakak. Amen. Kay siya, Ginoo sa kamatuoran. Dili siya Ginoo nga bakakon. Nang Holy Spirit of Truth sa imo. Unya, sige gapon tagpamakak. Amen? Budiha. Then ikaupat, nga wrong attitude. Hatred. Kalagot sa mga tao nga nakasala ka nato. Kasaylo. Amen. No, grabe real jud kayo ni si Richard, no? Gusto nimo patindugon ta ka diri sa tubangan? No, kay testimony ka, Chard. No. Amazing kayo ni si Richard, na bless jud kay ko ani, no? Dili pa man siya katindog, pero kung gusto niya mo tindog, pwede ta ka mo share diri sa tubangan. Grabe ang gusto ko, Chard? Mo share ka? Amazing kayo. Nani sila gi-go through mag-asawa. To the extent kanang kuan na jud kaayo kanang dili na magpakita si Richard, pero ako masabtan jud na ako unsa ka painful ang iyang giagian. But still nag-decide jud ta to forgive his wife. Amen. Palakpakan natin si Lord. Karon na siya diri karon, gi-restore siya sa Ginoo. Wala jud ko istorya dayon sa iya kay kabalo ko nga dili ta hipokrito, nga dili ta kabati og pain. Kay kung ako atong may tabo pod basig maungkat na pod ako ang mga automatic nga pusil dito sa takorong. Kay ampo jud na ako anak ko, Lord, anak ko siya. Tabangin taon si Richard. Holy Spirit, ikaw mo heal sa iyang heart. I-heal iyang heart. Then gi-restore siya sa Ginoo. Amen. And yang gingodre, you have heard the law that says, love your neighbor, Matthew 5:43, and hate your enemy. But giyon ni Jesus Christ, but I say, love your enemies and pray for those who persecute you. Kini ba yung Matthew 5 gi-address sa mga disciple? I-allow sa Ginoo nga naa-joy mga people, nga mga unlovable nga people, nga mo go through sa atua. Iagi jud sa Ginoo sa atua. Para ma-apply nimo ni nga verse. Kung saan man ako na, kung di pa nimo matubang, pray. Pumiyang gingon. Pray for those who persecute you. So every servant dyan sa Ginoo has enemies.
We can face persecution, mag-English at nakadyota kay basig padayon na tong Bisaya ba niya, kasabot na din atong why? No. So that we can love them. We can face persecution, why? So that we can love them. We can pray for them. And of course, sa Matthew 28, 19 to 20, teaching them. How can you teach if you do not apply? Di ba? Gingon sa Acts 1:1, Jesus do what He preach. Before ka mo preach, gidunan nimo. So how can I preach to love our enemy kung wala na ko gi-apply? May mo kong hypocrite ani. Tapos among silingan, grabe jud kay ito. Mula pa ulang gamay ang imong sakyanan sa ilang gate, mga saba na nasa mo ah. Inyong sakyanan mo ana siya, sumadyud sala na ko ani among silingan. Na dialysis bitaw siya. Kunya karon kay dili manaog sa taxi sa iyang asawa. Ako'y tawagon sa iyang asawa kay kargahon nako ang iyang bana igawas sa taxi, isulod sa taxi. Dire jud nako ni na-apply nga i-love jud nako akong mga enemy. Amen. Ito na ako'y nakaaway tong una nga Muslim. Dako na kay kog gastos ato tong una. Nag-hire pa kog mga tao, mo gwardiya sa ako. Tanan daghan na lang kay kog kwan. Di yun ako mapasaylohan to di ko makabalos. Karo katong time nga nakabalo ko nga gipasaylo ko sa Ginoo. Unsa yun ka mangtas akong kinabuhi ipasaylo ko sa Ginoo. Maski wala may nagkita ato akong nakaaway. Gi-picture out na lang jud nako nga gigakos nako siya perti na akong hilaka. Maski sa picture lang gani di ko kagakos sa iyang nawo. Lord, ako na hindi gipasaylo na tika. Nako mura kog buang ato ba. Hilak ko ana. Now asan ko? Mana I can preach this. Na love your enemies. Kung di pa nimo gusto kaya, kanon you pray. Humingingon. Pray for those who hate you. Lord, akong gi-pray. Mga disciple, tiniyang gingon diya. Matthew 5:46, padayon ta. If you love only those who love you, what reward is there for that? Grabe, no? Even corrupt tax collectors do that much. If you're kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. So ako, nag-learn pa ko hantod karon. Kay dili man mo pares-pares ta nagbatasan. Imagine niyo perti yung dagana. Na isaputon, na ikaritag singka. Diyos ko, Lord. Lord, ako dyan gipasaylong mga tawhanan ni. Lahi dyan. Ramo, ana na silang mag-asawa. Diyos ka. Ito mga isuga. Unya. Say, awayon ka. Tiksan ka. Ano. Lord, i-bless na ako ni maski kining mga unlovable nga mga tao, Ginoo. Kaya naman, nagpaabot pod nga gantimpala pod sa Ginoo. Amen? Wa man ko nag-ingon anang gantimpala, nga maura na akong motivation para magpasaylo, pero gipakita man gyud sa Ginoo. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Naa na gani sa cross Jesus Christ. Grabe gyapon bungat gyapon niya pasayloa sila kabalo silang kwan. Number 5. Nabatay na learn sa mga di maayong batasan sa mga disciple? Perfect batani? Perfect. No? Pagmaguragod-tagod. Amen ba? Okay, ako po na no? Before na ako ni ma-share, nasus na lang jud. Perfect. Tanan. Init ang ulo. Pati ako init ang ulo. Sige, pamalikas. Murag ka ng peanut butter ang pamalikas sa baba. Lami jud kayo mamalikas. Oh, gibago jud ta sa Ginoo. Holy Spirit ra jud ang gibago. Amen. Yung first time nimo diri kuan na daigo ka ato ay mo kasuko sa kuha. Gi-pa-share man ni sa Holy Spirit sa inyo ha para ma-remind po ta mali jud ito. Lord, sorry kaayo. Natay panahon unya. Pero karon ka na nakadungog na ka, pwede na nimo iyuko sa imong Lord, sorry jud kaayo. Ako tong bakakon kayo nga tao, Lord. Oh, sorry. No. Sige, Matthew 5:38 verse 42. You have heard the law that says, punishment that must match the injury. An eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say, Jesus Christ, do not resist an evil person.
If someone slap you on the right cheek, offer the other cheek also. Lisod na ba no? If you are shot in the court and your shirt is taken from you, give your coat too. If a soldier demands you to carry his gear for a mile, carry it 2 miles. Give to those who ask, and don't run away from those who want to borrow. So, kuya warabane, gingon dire nga, kung tanawan nimo si Jesus Christ, if someone slap you na Jesus Christ on the right cheek, offer the other cheek also. Wala lagi gi-offer ni Jesus Christ katong isagpa siya. Kini pa nga si Jesus Christ. Dili lagi mao iyang gisulti. So ato apon sabton ang spirit behind ani. Pag sagpa kay Jesus Christ, wala niya gi-offer dayon ang iyang left nga cheek. Wala ra siya ni tingog. Iyatang gina-remind nga ayaw kag panimalos. Amen. Kung namay ng daot sa imuha, ay panimalos. Amen. Daoton pati ka. Ano? Ikaw, ipalisod-lisod ko nimo, pabarang tika. Magyana, no? So, dili na siya mao. Mali na siya nga disciple. Amen? So, do not retaliate. Ayaw revenge. Amen ba? Pero, niya siya diha, kung naay muso sa imuha, sa korte, go with them a mile. Pasabot, sabayan ni mo sila. Pailan po di mo sila kaso. Amin ba? For example, i-claim ang imuang balay. Inya imuha man ang balay na kay titulo. Inya nagpail sila sa korte, sabayan na ni mo, go with them a mile. Amen? Dili pasabot nga, ay, gingon nga sa Bible nga, i-allow ra doon ako na sagpaon ko sa wala po. Imuha na ni among balay. Mali na siya. Ito ang klarohon eh. Amen? Naba mo diya? Then, iyang gingon diya, give. Kini, give to those who ask, and don't turn away from those who want to borrow. Sa ato pa, dili day mo magtago kung nay mangutang sa inyo, ha? Ay, kini, gwapo ni diri sa DCIM, baka pwede ni sila utangan tanan. Pero ako tamong i-remind, pag magpautang mo, ingon ba ang Biblia? Luke 6:35. Love your enemies, do good to them, lend to them without expecting to be repaid. Magpautang lang mo nga kaya ninyo piyungan nga di na siya mubayad. Naba mo diha? Kung naay mangutang sa inyo 1,000, 50 ra akong kaya piyungan, ihatag ang 50. Kay kung nagpautang ka 1,000, unya wala ni bayad, nisuko ka, wala ka nituman sa Biblia. Kay magpautang lang daw ka, nga kaya lang nimo, nga tunlon, nga di na siya mo bayad balik. Amen? So di po mo mangluod, kung marapoy gihatag. Kay nga naman, gingon man sa Biblia, nga ang Ginoo ang tag-iya sa langit ug sa yuta, and tanan nga naa sa kalibutan. Pwede nimo ingon nga kining ako ang kwarta sa Ginoo ni, manangid sa ako sa Ginoo. Kay dili ko magpataka og arya ani, kay basig ako po'y disiplinahon. Amen? Pero nagpautang ka. Wala man gingon diya kita likdan ti ka. So liubig ra gyapon ka sa Bible. Amen ba? So klaro na kayo kanang mga palautang? Wala dire. Amen? Kung naay mangutang, hatagi sa kaya ra nimo piyungan nga di na mo bayad. Amen? So, dili na ko makadungog sa inyo ha, nga muani mo sa kuha, nga pastor paampo ko atong di akong gipautangan. Di nga naman, di naman mo bayad, wala na pud kanituman sa pulong sa Ginoo. Di na ko mo ampo anak. Kaya nga naman, wa man ka naminaw. Amen? Then, direta sa Matthew 6. No? Kamay na lang, hapit na mo man. Time na ba ko? Wala lagi nag-times up. Wala na. So, gamay na lang. Ingon dire, seeking honor from men. Kini. Wrong attitude po ni. Anger, lying, lust, sa pato, katong revenge, hatred. Kining ika-6 is mag-seek kag honor sa men. Ang Matthew 6, padulong siya sa 1 to 18, gisummarize ni siya sa pag-seek sa honor sa men
in prayer, giving, and fasting. So ako alang ning konon gamay para masabtan nato nga kung mauni mong batasan when you pray, wala jud kay ganti sa langit. Ingon sa Bible, I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of the religious law and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Unsa jud ang righteousness sa mga Pharisees? Perfect man jud ni sila mo pray. Perfect man jud nilang fasting. Perfect ang ilang giving. Pero niya na si Kristo, kailangan malabwan ninyo kining righteousness sa mga Pariseo. So ang mga Pariseo, unsa din ni sila? Yang gingon diha, Matthew 6:1-2, watch out! Don't do your good deeds publicly to be admired by others. For you will lose your reward from your Father in heaven when you give to someone in need. Don't do as the hypocrites do by blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth, they will have received all the reward they will ever get. So pasabot nga kung mutabang ka, pasikreto imong panagtabang. No? Kung mo-give ka, mo-offer ka, dili na nimo kailangan mo kasabot sa ubang mga simbahan ba? Nga hatagan ka og kanang listahan sa imong tithes. No, dili sa pagsaway, no? Sa previous na akong simbahan, wala jud ko gahimo ani nga listahan. Ngano man nakabasa ko ani, dili na ako gusto nga mapurpit akong gipang tanom. Bahala na mo sa inyong isulti sa kuha basta dili ko maglista aning ako ang mga gipanghatag ngano man. Clear man kayo ang Bible, do it secretly. So that's why nga ayaw na pud ka og post sa social media kung nagtunol ka diha og kanang pagkaon, chinilas, kuhan sa picture sabi ka ng maayong angle ha. Oya, may di ba yan ako ni? Wala na kay reward sa langit. Amen? Kung sa imong reward, thank you. Maura daw na imong reward madawat. Kanang nadawat ni mo gisulti nila, gi-appreciate ka. Kuya, wow, jud ani niya, uy. May taganong jud kay ni siya. Maura na imong madawat. Pero ang Ginoo na-reserve ang imuhang reward the moment kay mo nang gi-public. Amen? So, principle sa giving, do it secretly. Dapat cheerful ang imong giving. God loves a cheerful giver, niya ang Ginoo. Then, do it in proportion to what you have. Ay, napagpakaroon ingnon diha, wala na gani ka, mangutang pa ka para na ihatag. Amen? So, give in proportion sa imong naaka. Amen ba? So, do it secretly in giving, in prayer. When you pray, don't be like hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. So don't be like hypocrites na siya. Ganahan sila makita sa public. If you pray in public and aim that your prayer will be recognized by people, that is seeking honor from men. Ingon sana nimo, when you seek honor from men, it became a dead work. In the Old Testament, evil work and good work lang. Pag abot sa New Testament, between evil and good is dead work. Kanang mga ginahimo nimo, not out of your love for the Lord, but out of seeking honor to men, those are dead work. Patay na siya. Di na ma-recognize sa Ginoo. So kung ga-pray ka, remember yun na ako nito muna, ay grabe yun kaya daghan, kay kung nakwanan. I-TV pabaya ni nga mo ang pagkwan, no? I-live pabaya sa Facebook among pag-ampo itong una. Struggle yun ko, ani. Pero, ingon man dire, no? In Hebrews 6 verse 1, na siya, no?
Therefore, leaving the basic teaching of the Messiah, let us move on towards maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works. Tama? In Hebrews 9:14, yan na siya diya, how much more will the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse our conscience from dead works. So grabe, no? So unsaon na nimo kung Lord daghan na ba ako nahimo nga mga dead works di ay? Allow the blood of Jesus, magrepent ka. Lord, sorry kaayo. Daghan na kay kog nahimo nga dead work di ay sa imong pananaw. Kay dili tama akong motivation. Nagasik kog approval sa tao dili sa imuha. Then Lord, forgive me. May kagpasaylo sa Ginoo and allow the blood of Jesus Christ to cleanse you. Amen. Para malimpyuhan ka ng mga dead works. Kay kita tanan. Di ba? Musik man tag recognition sa ato apod. So, uman ako pangayog pasaylo pod ani. Amen. So kita magpray ta, magkwanta, no? Ato anang i-cleanse ang ato ang mind from the blood of Jesus Christ. No? How to pray? So dili ta maging hypocrite, no? When you pray, go away by yourself. Shut the door behind you and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. So, saan din ako, pastor, kung gi-invite ko mo pray sa birthday? Kung saan din ako, pastor, kung gi-invite ko mo pray sa kadaghanan? Close the door. Saan ako pag-close the door? Do not allow the crowd nga ma-distract ka. Sa imuang mind, kaya na nimo i-close ang door. Amen? Dili nga ka nang abri ang imuang mind, nga murag conscious kay ka, nga i-please nimo ang uban. Mao na nga, lahiun nimo ang tono sa imong voice. Kana, grabe kay ka mo declare. Ang imuha bang, pray in private, yan na siya. Ang imuha bang prayer, kung naka sa sulod sa kwarto, same ra ba, dire sa imong public. Kay kung dili mao, ga-please ka og taing tao. Amen? Then, yang gingon dia, when you pray, Matthew 6:7, do not use a lot of meaningless words. Kanang balik-balik ni mong pag-ampo. As the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are long. Di yun katubagon sa Ginoo kung taas kay kag pag-ampo. Nya, balik-baliko na nimo ang imong pag-ampo. Meaningless ba nga repetition? Kay dili man ipatas anay pag-ampo. Ani ha? Sa Mount Carmel, katong time nga si naay 450 nga prophet, si Baal, gi-challenge nila kung kinsa gyud tinuod nga Ginoo. Nagpray ang 450 nga prophets ni Baal from morning to lunch. Nag-ask sila og fire, kay nagtunga man sila sa bull. Okay, kung tinuod na imong Ginoo, kanang 450 nga mga prophets, you pray. Morning to lunch, walay nitabo sa offering. Ha? Gipadayon pa nila hangtod hapon. Si Elijah, yabig pila ka galon. Yabig pa pila ka galon. Si Elijah, grabe po pangantyaw. Basig natulog inyong Ginoo. Gana si Elijah. Or basig ni biyahe, wala gito tubag-tubag. Gana si Elijah. Minuto lang kay Elijah. Nag-set tayo ng fire sa iyang offering. So, asa man ang taas diya og short? Ang importante, in prayer, na kay pagtuo. Kaampo ka niya, taas na kayo, tungod, sama atong amo ginahimo itong una, grabe yun kayo ito. Imagine mo, 7 ka mountain ang amo ang prehan sa isa ka buntag. Unya, 4 ka tuig pod, gabalik-balik amo mga pag-ampo, kay nagpinasahay naman lang may unsay ampuon sa tubangan. Kinsay na-assign sa family, ay pasapod. Balik-balik, meaningless repetition. Manaway tubag ang imong pag-ampo. Ano man, gibalik-balik na lang na di mo ang imuhang pag-ampo. Amen? Guilty po ko ani. Mag-una ta. Amen ba? So our prayer will be answered through our faith. That brings answer to prayer. Amen ba? Then of course, ang heart nga free from sin, mao na makatubag sa atong pag-ampo. Psalm 66 verse 18, yang gingon diha,
The Lord will not hear me if I regard iniquity in my heart. The Lord will not hear me. Klaro kayo, kung naagyapoy magpabilin ni mong sala, did you not tubagon sa Ginoo ng imong pagampo. The Lord will not answer your prayer if there's still sin in your heart. Amen? This is clear. So, unsa ang pagampo? Pray like this. Our Father in heaven, may your name be kept holy. So, Jesus taught us to address God as our Father, not Yahweh, not Jehovah. Nakuha ninyo? Kaya ang uban, anak sila Yahweh. Walang may wrong, anak. But Jesus Christ taught us, address Him like a son to your Father. Kaya ang uban, layo kayong pananaw, Yahweh. Kanang muraganig CEO nga dili maduulan. That's why Jesus Christ is telling us that you approach Him as your Father. Nga na kay right mga yo, because you are now a son and He is your Father. Na ba diya? Kung itudlo Jesus Christ, na importante yun kayong itudlo ni Jesus Christ. Muna labyan-labyan na, amahan na mo nga naa sa langit. O niya, gibalik-balik na ni mo kakasabot, anak. Ang imuang amahan di ay sa langit. Dapat mauna ang imuang mindset. Nga ang amahan nimo nga tag-iya sa langit ug yuta, powerful kaayo nga mohatag sa imuang gipangayo karon. So three things sa first sa kanang sa amahan namo nga pagampo. Three things nga gibutang diha is i-honor nimo si God as your Father in heaven. Tama? Nga ang iyang name ma-honored sa imuha and ang iyang kingdom para sa tanan ang first nga prayer sa our Father, kanang first 3. Para sa tanan sa iya. Nakuha na to. So, nga nung ingon man siya nga, amahan, kay mo hindi sa Romans 8:15. So, niya na siya, you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Now, we call Him Father imong tawag. Dili na ka ng daghan pa kay bulak-bulak. Mailan nimo ka ng mga gaampo nga daghan pa kay bulak-bulak. Layo kayo ang ilahang pananaw sa Ginoo. Dili anak. Muna, mamputa, Father, we thank you. Anak, Father, Papa Jud ang imong tawag. Amen? Dili na dagang bulak pa. Amen ba? Matthew 6:9-10, yan ganyan. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom, your will be done on earth as it is in heaven. Ang iyabang name ang ma-honor sa imuha kinabuhi? Or na-honor, gusto nimo kabantay lang ka permanente sa imuhang sarili? Dili na ang name sa Ginoo ang na-honor sa imuha. Lord, hindi man ikaw ang na-honor sa akong kinabuhi. Mga ikong pasaylo, karong mutaga, anak ka mo pray. Kay ang imuha na jud name, Lord, ang ma-honor sa akong life. No, gina-practice na ako ni, dili man perfect, pero dili lang dito sa akong prayer, but every day, Lord. Kung na mo affirm sa kuha, ang imong name, Lord, ang ma-honor. Tanan, akong ginabalik na sa Ginoo nga naman. Mao may itudlo niya nga ampo. Amen ba? Then, thy kingdom come, thy will be done. Ang kingdom ba niya imong gina-desire? Ang righteousness ba? Ang peace? Because yun sa Bible, for the kingdom of heaven is not eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Spirit. Ang will ba niya ang itong ginatuman? Ang kingdom ba niya? Ang Ginoo ba ang garul sa tong kinabuhi? Ang will ba niya ang maitabo sa toa, sa life nato, sa church, sa tong nation, sa tong family? Dapat mo na mo ang prayer. Amen? Then, you ask for your need. Yang gingon diya, give us today our daily bread. Take note, diri na po sa ikaduha, when you ask, it's not for me. Giwala ang my and me. Ask permanente. That's why when you pray for your family, kauban nato sa church, sa nation, sa mga people around us. Wala niya gingon diya, give me today.
give mine. Yang gingon diha, give us today our daily bread. So, when you ask, it must be aligned to the will of God. I-connect nimo dito sa will, sa kingdom, and siya ba ang ma-honor? Lord, I need food today para maduna ko imong will. Kay lisod man mangayo ka, Lord, I need strength, I need food for my strength para mangawat ko. Pili na. Mangayo ka para ma-fulfill nimo ang iyang will, not your will. Amen? So, a true disciple is not centered, a true disciple is centered with God and others around Him. Amen? What do you give us today? So, Christ and me together with others. Ginoo, ako ukuban. Kana ang imong prayer. Amen? Then, of course, forgive us of our sins. For if you forgive me when their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. It's very clear, kingdom is righteousness. Tama? For the kingdom. Let your kingdom. Nya, kailangan ka magpasaylo para ma-align ka sa righteousness sa Ginoo. So, ang prayer, Jude, is, God, ikaw, anak. Lord, sa need, ani, mangayo ka. Nga, ang imong matuman, magpuot, ang imong matuman. Dili ka self-centered. Amen? God, me, others. Kung sa concern nila, pangayoon nimo, mangayo ka sa Ginoo para maging effective ka. Lord, puno up ako. Diba? Unsang kingdom, righteousness, peace, and joy. Hatagi kong kalinaw, Ginoo, para dili ko gubot ka istoryahan sa uban. Para mahatagpod kaning kalinaw nako sa iban. Amen? Always go back to God. Dili lang ka mangayo para sa imong sarili. Ayaw po sige pangayo para ugma. Give us today, niya naman siya. Because ang need ni mo nga ihatag sa Ginoo, sobra-sobra para ugma. Amen? Ayaw po ni balik-balik ka. Amahan na mo nga naa sa langit. Meaningless repetition na po. Balik-balik na po ni. Amen? Guide lang nato ni. And yan yun niya, do not lead us into temptation, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So, ang point ni dire, dili po tayo i-allow ni Lord nga matesta beyond our ability, capability. Amen? So, my Father, do not lead me. Muna yung prayer. My Father, do not lead me into temptation that is too strong for me. Ayaw jud ninyo ingnon nga kaya nako ang tentasyon. Nag-ingon na si Jesucristo nga do not, sa prayer nimo, do not lead me into temptation. Lord, ayaw jud i-allow, Lord, nga matintal ko beyond, nga dili na ko kaya. Kaya like for example, si Richard, yan na siya, Pastor, nagsabay mi dito sa bukid. Dili jud ko mabackslide. So nagampo na dayon ko, Lord, tabangin tawon si Richard nga makaya jud niya ning iyang gisulti. Miabot jud ang testing sa iya. Matestingan mo jud kasi imong ginasulti. Na ay testing para matest imong faith. Amen? Peter gani, dili ta ka i-deny. Katulo ko nimo i-deny ay ha mo tugaok ang manok. Tinuod jud. Amen? So matest imong faith, so ayaw pataka. No? Pero mas maayo, mangayo na lang kagtabang sa Ginoo, Lord, ayaw taon ko nga i-allow, nga matintal ko, kay naa-adyo'y testing sa atong kinabuhi, nga dili na ako kaya. Amen? Dili gusto ang Ginoo prideful nga tao. Gusto ni Lord nga mangayo kagtabang. Lord, kabalo ko, daghamang tentasyon, tabangi ko, ani. Amen ba? Then, yan yun niya, do not lead me into temptation, yan niya, but deliver me from evil one. Oh. Then, yan gingon diya, pagpaampo, di ba? Kung makita ninyo ka nang magpasaylo, dili man dyan ka makapasaylo dayon, aning tawhana, ka nang maglagot ka, kasapot ka nang bugat ka yung gihimo sa imo, sa imong prayer, Lord, ayaw in taon nga alaw, nga makonsume ko aning yawa ani. I-deliver ko ani, Lord. Di na ko ni kaya. Anak, mo nang gingon ni Jesus Christ dito sa Matthew 5, Verse 3, blessed are the poor in spirit. Always ka mangayog tabang sa Ginoo. Di na ako ni kaya, Lord. Ayaw itugot nga magpundo na lang ning kalagot sa akong kasing-kasing. Help me, Lord. Mo na yang gingon. Then, yang gingon diya, for theirs is the
kingdom. Oh. For yours is the kingdom and the power and the glory. Amen. Yan na isa dito. Lord, kung answer ka sa akong prayer, I just want to acknowledge that the kingdom is yours that I seek. Amen. Power is yours. I don't have power. I don't have power to live in this life. I don't have power to overcome sin. And when I overcome sin, the glory will be yours. And of course, nyari siya, amen. It will be so. Amen ba? So, kailangan tayo maging persistent sa itong prayer. Then, of course, nabta na tag time. Lastly is fasting. End ko aning fasting. Kay napaunta tayo isa, especially ka ng wrong attitude, the love of money, sa sunod na lang na. Ka ng paghigugma sa kwarta. Kay, kanaw day mong tapad, na-inlove ba na sa imuha o sa kwarta? Sa imuha. Na-inlove kay Lord. Kung asawa lang to ha. Then yan, moreover, when you fast, do not be like hypocrites with a sad countenance. For they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who will cease in secret will reward you. So, kung tama imong pagpasting, naka-reward. Kung tama ang imong pag-pray, naka-reward. Kung tama ang imong pag-give, naka-reward. Na-reward ng prayer, giving, and fasting. Pero do it secretly. Ayaw dyan ipakita ka nagsakripisyo ka. Ano? Niapil ba ako ka ng prayer and fasting and songs dito sa Samal with the other team, mga pastors? Kuyaw di kayo ng fasting. Ang ato amang utok, siya na control sa tanan. Tama? For example, inaog na ko ang mic. Tama? Ang imo ang bukog na diha ang bone marrow. Diha gikan ang production sa imong dugo. Kuha ninyo? So pasabot pa, kung mali ang imong isip, uhugaw ang imong isip, pwede maapektuhan ang imong lawas, magkasakit ka. Magitudlo dito. In order for you nga malimpyuhan ka ng imong utok, kailangan ka magpasting. Ma-break ka ng mga hugaw ni mong isip, kung daghan man kay mga people nag-talk og negative sa imuha, 3 days sa mind. 7 days sa toang body. Sa toang bukog, sa body. And 21 days restoration sa tibok ni mong health. Mao na ang mga animals, kung wala sila, kung naa sila'y sakit, di sila mukaon nga naman, gi-create man ta sa Ginoo nga natural way of healing ourselves. Bonus na lang na mo payat ka. Sa tinuod lang. Nami isa ka disciple diri, isa ka worship team. Hinay-hinay siya na restore. Nga naman, daghan kayo nagsakit-sakit, nagpantal-pantal. Pag-fasting niya namin siya. Din hinay-hinay, gina-restore siya ni Lord. Nahinay siya nakalakaw, katong last na mo nga, namiting palakpakan nato si Lord. 21 days, 7 days, ma-break. 3 days sa mind. 7 days ba to? 14 days is katong mga ancestors na to, katong mga stronghold. 40 days. Di, tanan na to. Tama? Tanan na to. Kung apil na tong mga past na to, di ba? So, 14 days and 21 days. So, nga nung kailangan mata mo pass, last na lang, ani. For I have told you open before, I say it again, Philippians 3:18-19, yan gingo diya. For I told you before, but I say it again with tears in my eyes, that there are many those who conduct shows, they are really enemies of the cross. Kalaban sa Ginoo. Kinsa man ni sila. They are headed for destruction. Kining mga Ginoo nila ang ilang tiyan. Klaro man kayo. Their God is their appetite. Pwede di ay, ngangi mo ang Ginoo, ang pagkaon. Oh. Mo na kalaban ka sa Ginoo kung patuyangan na nimo imuhang pagkaon. Mo na kailangan ka magpasting pero dili nimo magimong Ginoo ang pagkaon. Bitaw na nga karon kuha na pud mi kanang ginadil mi ana. Kailangan na pud natong long fasting bakay kanang inigkaon gani namo magsinikuhay. Mura manig mga
Murag mga walay kaon. Nahimo na nilang Ginoo, perting excited. Nabaga ni Usay, nag-pray ni. Ituyo po siguro sa uban, taas mong pray. Gaabri ng mga mata sa uban. Makitaan man sa video. Wala, Ginoo na niyang ang pagkaon. Amen? Pilipos 3:19 yang diya, ang dangatan nini nga mga tao mao ang kalaglagan. Kaya ang ilang tiyan mao ang ilang gipakadiyos. Sa kaana, bisayaw na lang nato. Oh. Kipasigarbo pa nila ang mga butang. Angay, unta nilang ikaulaw. So mag-pray ta. Let us stand up. Langit ng Amahan, salamat Ginoo kay moming gi-remind sa mga angay namo nga mga batasan Ginoo. Ngay mong gikalipay. Lord, tabangi may tawon Ginoo nga matuman namo ni. Pasaylo ami Lord kung na may mga di maayo namong batasan nga nakita namo karon nga wa nimo gikalipay. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Kung initon man kay kagulo, pangayog pasaylo sa Ginoo. Kung naman kay plano permanente nga manimalos sa mga tao nakapasakit sa imo, pasayloin na sila. Anak man ka sa Ginoo. Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God. Kung naman ka diri karon, murag kaya-kaya na lang nimo tanan. Dili na poor ang imong spirit. Wala na ka na ngaynanglan sa Ginoo. May pasaylo sa Ginoo. Lord, sorry kayo. Gidiskartihan na lang nako tanan. Sorry, Lord. Lord, pasaylo apod ko kung gikaulaw ti ka. Pasaylo apod ko, Lord, kung ni-compromise ko. Kung wala na ko nitindog sa kamatuoran. Sorry, Lord. May pasaylo sa Ginoo. Lord, sorry kayo, Lord, sa mga bakak na nigawas akong baba. May pasaylo sa Ginoo. Kung na may mga bakak, tagan kay kagisaaran. Let their yes be yes and no be no. Pasaylo ako, Ginoo. Tejud ko ni mo yalaw, Lord, na muadto ko diha sa impyerno. Tungod lang aning pagpamakak. Ug Lord, forgive us also, Lord, if na may mga uncontrolled na temper. Forgive us also, Lord, if na may mga lustful thoughts, kaning mga hugaw sa among isip. Forgive us, Lord. And Lord, kung naman may manahimo, Ginoo, in seeking honor from men. Gunita imong ulo. I apply your most precious blood. Pray this prayer with me. Lord Jesus, I apply your most precious blood sa akong ulo, sa akong kinabuhi. Limpiwi ko, Lord, from seeking honor sa mga tao. Pasaylo ako, Ginoo, sa tanang dead works na akong nahimo. In prayer, in giving, and in fasting. Sorry, Lord. Lord Jesus, renew me. Cleanse me with your most precious blood. I surrender everything to your care. Have your way in my life. In Jesus' name. Amen and amen. Can we give our hands to the Lord? Ato ang daigo na ato ang Ginoo. Yes! Come on, let's give thanks to the Lord!